May kakaibang exhibit sa Taguig at doon po ang nakadisplay. Mga totoong bangkay. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Mistulang horror house ang gusaling ito sa Bayanihan Road sa Taguig. Pero hindi kunwa-kunwari ang multo ang narito, kundi labi ng tunay na tao. Iba't iba ang kanilang pose. May tumatakbo, may nagbabasketball, at nagbibisikleta. May buntis na nasa sinapupunan pa ang sanggol. Hindi naagnas ang mga exhibit. Gamit ang proseso na kung tawagin ay plastinization na dinevelop ng German anatomist na si Gunther von Hagens. In-injection na ng formalin ng katawan bago ilubog sa acetone. Pagkatapos paliliguan ito ng liquid plastic sa kaipoporma. The bodies would be submerged sa acetone para matanggal na lahat ng body fluids and all fat tissues ma-replace ng acetone. Sabi ng mga exhibitor na nadala nito sa Pilipinas, hindi katatakutan kundi dagdag na kaalaman sa kalusugan ang gusto nilang ibahagi. It is a basically educational value. Can be seen in school only here. Halimbawa, alam nyo ba na ang malusog na baga ay kulay puti? Pero kung madalas kang manigarilyo, ito ang magiging itsura ng iyong baga hanggang sa tuluyan ng mangitim at mauwi sa lung cancer. Alak ba ang bisyo mo? Ito ang maaaring mangyari sa malusog mong atay. Mangingitim at liliit. Yun pala may cirrhosis ka na o sakit sa atay. Malaki matututunan nila dito, lalo sa mga estudyante. Doon sa makikita mo, mas magiging aware ka na kung anong pwedeng mangyari kapag nag-smoke ka and kapag napag-inhale ka ng smoke. So I think makaka-help siya para ma-prevent yung smoking din. Papatok din kaya ito sa mga chikiting? Initially natatakot sila, but as the tour goes on, hindi nawawala na yung fear nila, more on curiosity. Mahigit 300 specimen ang matatagpuan dito sa exhibit. Merong ibang talaga namang nakakatakot, pero bawat piraso kapupulutan ng aral na talaga namang makakatulong sa inyong kalusugan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Wala raw love life ngayon si Miss Universe 4th runner-up Venus Ra sa gitna ng kanyang busy schedule. Totoo kayang nai-intimidate sa beauty queen ang kanyang mga manliligaw? Ang chika mula kay Lars Santiago. Binalikan ni Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra ang una niyang pag-ibig, ang pagrampa. Matagal ding na-miss ni Venus ang catwalk, kaya naman bigay na bigay siya sa paglakad sa isang fashion show nitong weekend. Well, I've been doing this before. Pero yun nga po, nag-stop ako kasi I worked sa Bicol. So after nun, sumali na ako ng pageant. And I'm looking forward na sana po at least makapag-ramp ulit ako in the near future. Sa gitna ng kaabalahan ni Venus, tinututukan pa rin niya ang paglaban sa international pageant ng mga kasamahang binibining Pilipinas beauties. Natutuwa raw siya na maganda ang feedback kay Krista Kleiner sa Miss International at #1 pa ito sa isang international website para sa beauty pageant contestants. I know! Sobrang amazing. Sabi nga ng iba, parang this batch daw is really amazing na parang talagang ginagawa na nagsistrive na sana manalo sa international pageant. And I'm very, very happy for Krisa. Sa dami ng commitment ni Venus sa Maynila, malamang hindi raw siya makauwi sa Bicol para sa undas. Pero ang tiyak daw, pagkatapos ng undas ay dadalawin niya ang puntod ng namayapang kaibigan at kapwa beauty queen na si Melody Gersbach. Mga pageant na sinalihan namin together, siguro yung mga moments na hindi pa masyadong sikat yung isa, hindi rin sikat yung isa, yung parang kami lang yung magkakakilala, and life is very simple. Nakafocus ang atensyon ngayon ni Venus sa kanyang career. Pagdating sa mga manliligaw, wala pa naman daw seryosong nanliligaw sa kanya, bagamat maraming nagpaparamdam. Hindi naman kaya naiilang ang mga lalaki dahil sa kanyang pagiging international beauty queen. I was thinking about that. Siguro, yun ang iniisip nila. Pero sana naman wag na nilang isipin yun, okay lang yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Yan po ang buena mano nating sikahan for this week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Time out! Sa gitna ng kanyang paghahanda para sa parating ng laban nila ni Antonio Margarito, nakapag-record pa ng kanta ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Nag-jogging din siya kahit araw ng linggo ng karaniwang nakalaan para sa pagpapahinga. Mula sa Los Angeles, California, makitama at pumunta tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Suot ang kanyang pamilyar na blue jacket at red jogging pants. Nagpaliban ng pahinga si Pacquiao at tumakbo ng 22 minuto linggo ng umaga. Ito'y para hindi maputol ang kanyang araw-araw na pagtakbo mula pa noong isang linggo.
Sa gitna ng lamig sa Los Angeles, pinagpawisan pa rin ang 7 Division World Champion. Umuusok pa nga ang kanyang likuran dahil na rin sa naghalong init ng kanyang katawan at lamig ng hangin. Isang oras matapos ang kanyang ensayo, nagtungo na sa simbahan si Manny para sa lingguhang misa kasama ang karamihan ng Team Pacquiao members. Isa sa mga patuloy na humahanga sa pagiging makadiyos at matulungin sa kapwa ni Pacquiao ay ang church volunteer na si Jimmy Frank na halos 10 taon na rin nakikitang nagsisimba sa Christ the King Church si Manny. Wonderful. He's still the same humble guy. God is number one with him. It's obvious. And I think this is why everybody loves him. And he's just like God. He gives. He just gives to everybody. Samantala, habang naghahanda para sa laban niya kay Antonio Margarito, nakuha pa ng napakahilig na kumantang si Manny Pacquiao na makasama ng pagbuo ng bagong bersyon ng paborito niyang kantang Sometimes When We Touch. Kasama ang sumulat at kumanta ng 1977 hit song na si Dan Hill. Sa loob pa ng makasaysayang Capitol Records, nakasama ni Pacquiao ang tanyag na baladir noong dekada 70. Hindi lang nag-record ng bagong bersyon si Dan Hill ng kanyang hit song, binigyan din ito ng mahalagang pointers ang tanyag na boksingero ng tamang paraan ng pagkanta. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes in hide. Manny has this sort of a sweetness and an earnestness and a gentleness when he sings it that is very, very powerful and alluring. And I was immediately drawn to the honesty and the gentleness of his performance. Inamin ng boksingero na kinabahan siya nang una siyang kumanta kasama ang kanyang idolo na siya namang umalalay kay Pacquiao sa recording ng kanta. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. I feel like Pacio, like I'm scared than boxing, You sang it magnificently, and it's amazing that you can go from what you're doing, with all the traveling you're doing and all the incredible training, to go right from there into a studio. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.